Sa isang emergency meeting ng mga pulis para imbestigahan ang isang kaso, lahat ay nanonood ng video kung saan may lalaking nakamaskara. Pinapaikot niya ang isang rulete at huminto ito sa pangalang Trangde. Sa ikalawang pag-ikot, tumuro ang karayom sa 1 bilyong won. Sa ikatlong pag-ikot, huminto ang rulete sa parusang pagputol ng tainga. Inanunsyo ng nakamaskara na may gantimpalang 1 bilyong won kung mapuputol ng sinuman ang isang tainga ng kriminal na si Trangde, na nagpasindak at nagpagulat sa lahat ng pulis sa mapanlinlang na larong ito. Bago ito, si Trangde ay ikinulong ng kanyang matalik na kaibigan na si Jae-hong sa isang malamig na bodega. Nag-alok si Jae-hong ng 4 bawas 6 na parte kay Trangde kung kusang loob nitong ipapaputol ang isang tainga. Tumanggi si Trangde at nakatakas, pero pagkatapos ng isang habulan, kinontrol siya ni Jae-hong. Sinabi nito, kahit buong buhay natin magkatay ng baboy, hindi tayo makakakuha ng 1 bilyon. Tanga, isang tainga lang, hindi ka mamamatay. Nangako si Jae-hong na bibigyan siya ng 600 milyong won at mabilis na gagawin ito. Sa huli, naputol ni Jae-hong ang isang tainga ni Trangde. Pagkatapos, si Teniente Rongsho kasama ang pulis na si Ondong ay pumunta sa ospital upang tingnan ang kalagayan ng isang lalaking nawala ng tainga sa misteryosong paraan. Sabi ng pulis, isang lalaking puno ng dugo ang nagdala sa kanya sa ospital. Sinabi ng doktor na ang sugat sa tainga ay hindi aksidente kundi sinadyang putulin dahil malinaw ang hiwa. Sinuri ng 2 pulis ang footage ng kamera sa harap ng ospital at nakita ang lalaking nagdala sa pasyente na maihawak na tainga, ngunit hindi ito ibinigay para maibalik sa pasyente. Nakita rin na mula sa isang cargo truck ang pasyente. Tinawagan ni Teniente Rongsho ang opisina upang ipahanap kay Boss Tutrang ang address ng truck. Pagkatapos, nagmaneho siya patungo sa isang gusali at kumatok sa pinto ni Jae-hong. Napansin ng inspektor na hindi nakalock ang pinto, kaya pumasok siya. Pagkatapos maghanap, nakita niya ang isang tainga sa isang baso ng tubig. Sa patuloy na pagsisiyasat, may bumagsak na maleta mula sa aparador na may 3 pulang spiral na simbolo. Pagbukas ng maleta, nagulat si Teniente Rongsho sa laman nito. Nang isinasara niya ang maleta, dumating si Jae-hong. Nang malaman nitong pulis ang kaharap, tumakbo ito. Hinabol siya ni Teniente Rongsho sa mga eskinita. Pagod na, nadula si Jae-hong sa hagdan, bumagsak at namatay dahil sa bali ng leeg. Balak sanang tawagan ni Teniente Rongsho ang mga pulis, pero napansin niyang sira ang security camera, kaya tinawagan niya ang emergency at nagulat ng namatay. Bumalik siya sa bahay ni Jae-hong. Maya-maya, dumating ang mga pulis para siya satin ang bahay. Ikinuwento ni Teniente Rongsho sa kasamang si Duho na tumakbo si Jae-hong nang malaman nitong pulis siya, nadulas sa hagdan, nabali ang liig at namatay. Pagkatapos, sumakay si Teniente Rongsho sa sasakyan na may mukha. Sa sobrang kaba, minaneho ni Teniente Jongsho ang sasakyan. Si Trangde, nakatakas mula sa ospital, tumawag kay Jae-hong para hatiin ang premyo, pero hindi ito makontak. Napansin niya ang dugo sa mga hagdan, kaya pumunta siya sa bahay ni Jae-hong, pero nasil na ito at wala na ang maleta. Kinuha niya ang susi ng cargo truck at hinanap ang maleta doon, pero walang nakita. Napansin niya ang dashcam ng truck na nakatutok sa pasukan ng gusali. Minaneho ni Trangde ang truck at sinuri ang footage sa isang internet cafe. Nakita niya ang isang lalaking humabol kay Jae-hong, bumalik at kinuha ang maleta, inilagay ito sa trunk ng kanyang sasakyan. Sinimula ni Trangde na suriin ang ibang footage para makilala ang lalaki. Samantala, minaneho ni Teniente Jongsho ang sasakyan sa parking ng kanyang kondo, pumili ng lugar na walang kamera at binuksan ang trunk. Nagulat siya nang makita ang maleta ni Jae-hong na puno ng pera 1 bilyong won. Sinimulan niyang bilangin sa kanilock ang trunk. Si Jongsho, lubog sa utang dahil sa malaking pamumuhunan sa negosyo ng isang kaibigang tumakas kasama ang pera ng marami, ay nasa gipit. Kinabukasan, gulat na gulat ang asawa niyang si Jongsho, nagtatanong, saan mo nakuha ang perang ito? Nahuli mo na ba ang manlulokong iyon? Kumpiyansa, sinabi ni Jongsho na gamitin muna ang pera para bayaran ang interes ng 400 milyong won na utang. Nangako rin siya sa anak na si Sumi na hindi na ibebenta ang bahay at bibilhan siya ng bagong violin. Sa trabaho, iniulat ni Jongsho sa boss na tapusin na ang kaso ni Trangde dahil patay na ang suspect na pumatol sa tainga nito, kaya wala nang maipaparatang. Nang tawagan siya ni Pulis Ondong na nakatakas na si Trangde mula sa ospital, sinabi ni Jongsho na huwag na itong pansinin dahil hindi rin naman nagreklamo si Trangde at huwag magsumite ng ulat para maiwasan ang gulo. Pagkatapos, tinakpan niya ang maleta sa trunk. Samantala, palihim na sinusundan ni Trangde si Teniente Jongsho mula sa truck. Sa muling pagpupulong ng mga pulis, pagkatapos mapanood ang video, nalaman ni Jongsho na ang maleta sa kanya ang bayad ng nakamaskara kay Jae-hong matapos putulin ang tainga ni Trangde. Tinanong ng hepe kung nahanap niya ang 1 bilyong won sa crime scene, pero sinabi ni Jongsho na wala. Sa kanya iniulat na nakatakas na si Trangde.
Isang pulis ang nagpakita ng bagong video mula sa nakamaskara na nagsabing nabasa niya ang mga komento at inakusahan siyang hindi nagbabayad ng premyo. Bakit ang daming hindi naniniwala sa akin? Kaya naghanda ako ng sorpresa. Magbibigay ako ng 1 bilyong won sa Hosan Stadium, alas 5 ng hapon ngayon. Agad na nagpunta ang maraming pulis sa Hosan Stadium, nag-ambush, naglinya sa labas, at nagsiyasat sa loob para sa anumang kahina-hinalang bagay. Maraming tao ang nagtipon sa labas, nagpapakwentuhan, nag-livestream, at kumukuha ng litrato sa lahat ng paraan. Malapit na ang alas 5 ng hapon, nagsimulang magbilang ang mga tao, umaasang may mangyayaring espesyal, pero walang perang lumitaw. Akala ng iba'y panloloko ito kaya umuwi na. Biglang may mga higanting lobo na may 3 pulang spiral na logo ang lumitaw sa langit, lumilipad papasok sa Hosan Stadium. Nagkagulo ang maraming tao, handang gumamit ng puwersa para lampasan ang barikada ng pulis at makapasok, dahilan para maging magulo ang sitwasyon. Nang makapasok si Teniente Rongsho sa stadium, sumabog ang mga lobo at bumuhos ang ulan ng pera. Sumugod ang mga tao sa loob, nagunahan sa pagpulot ng pera mula sa langit, at nagkaroon ng matinding labanan para agawin ito. Pero dinala silang lahat sa presinto na may dalang pera na hindi magagamit at kailangang magsulat ng ulat. Biglang naglunsad ng bagong broadcast ang nakamaskara, nagmungkahi ng bagong laro at pinaikot ang rulete. Huminto sa pangalan ng kriminal na si Kim Goo-ho, 49 taong gulang, na ilalabas sa loob ng 3 araw. Pinaikot ang rulete para sa premyo at huminto sa 20 bilyong won na nagpasabik sa lahat. Sa pagpili ng parusa, huminto ang rulete sa ipatayin. Sabi ng nakamaskara, kung mapatay ninyo si Kim Goo-ho, bibigyan ko kayo ng 20 bilyon. Kahit mahuli kayo, ibibigay ko pa rin ang pera. Kung magpapakamatay siya, dadagdagan ko pa ng doble ang premyo sa susunod na laro. 13 taon na ang nakalipas, si Kim Goo-ho, isang pervert noon, ay may ugaling manakit ng mga babaeng kakilala niya. Pagkatapos gahasain ang isang babae, idinagdag niya ang pangalan nito sa listahan ng mga biktima, pero hindi niya inaasahan na namatay ang babae sa lugar na iyon. Nang arestuhin si Kim Goo-ho, hinanap ng pulis ang lugar na inamin niya at natagpuan ang katawan ng biktimang si Mi-jin na nagpagalit ng husto sa ama ng babae. Nahatulan si Kim Goo-ho ng 15 taong kulungan dahil sa panggagahasa sa maraming babae at pagpatay sa isa, pero nabawasan ng 2 taon dahil itinuring siyang modelong preso. Isang pagpupulong ng mga mataas na opisyal ang ginanap para pag-usapan kung dapat dagdagan ang seguridad para protektahan si Kim Goo-ho. Sinusubaybayan ng pulis ang i-address ng nakamaskara, pero galing ito sa silangang Europa at Pakistan, kaya mahirap hanapin ang eksaktong lokasyon. Inutusan ng hepe na hanapin ang misteryosong lalaki sa loob ng 1 linggo at i-deploy ang mga pulis para bantayan ang bahay ni Kim Goo-ho paglabas niya. Wala akong pakialam sa ginawa ng basura na iyan noon, pero sa kapangyarihan natin, hindi natin hahayaang mapatay siya, sabi ng hepe. Nagbigay siya ng pahayag sa media, nangakong hindi hahayaang maganap ang anumang pagpatay ayon sa utos ng nakamaskara. Pagkatapos, pinalaya si Kim Goo-ho. Pagkatapos magbihis ng normal, magalang siyang nagpaalam sa warden ng kulungan. Napansin niyang maraming tao roon. Sinabi ni Inspector Sutrang, escort ng team ko ang ligtas mong pag-uwi. Nang magmalaki si Kim Goo-ho, sinabi ni Jongsho, maraming naghintay para patayin ka, kaya sumakay ka na lang sa sasakyan. In-escort ng buong team si Kim Goo-ho palabas. Pagbukas ng pinto ng kulungan, maraming reporter at nagpoprotesta ang naghintay na sa labas. Sinimulan nilang atakehin ang kriminal na si Kim Goo-ho na may masamang nakaraan nang isakay siya sa sasakyan, maraming itlog ang hinagis sa sasakyan bago ito umalis. Ang mga balita tungkol sa pagpapalaya kay Kim Goo-ho ay ipinalabas sa balita, at masiglang nagdebate ang mga legal expert dahil sa malakas na protesta laban sa muling pagsasama ng mapanganib na kriminal na ito sa komunidad. Pero may mga nagsabi rin na kailangang protektahan si Kim Goo-ho para hindi makapangyari ang mga laro ng misteryosong nakamaskara na nagpapasabik sa mga tao. Maraming sasakyan ng pulis ang sumunod para siguraduhing ligtas ang sasakyang nagdadala kay Kim Goo-ho na nagbabasa ng mga hinandang sinserong paumanhin sa mga residente ng Hosan na isinulat ng inspektor para pakikalmahan ang publiko. Tinanong niya, ano bang mali ang ginawa ko para habulin ako ng ganito? Sinabi ni Jongsho, may nag-alok ng 20 bilyong won para sa ulo mo. Umiti si Kim Goo-ho, natuwa na mahalaga ang buhay niya, at sinabing, magaling na akong nagbago sa loob ng 13 taon, kaya wala nang karapatan ang pulis na limitahan ang kalayaan ko. Galit na galit si Jongsho sa mga salitang ito dahil maraming pulis ang nagsisikap protektahan ang buhay niya. Inutusan din ni Boss Luchang si Kim Goo-ho na basahin ng maayos ang mga paumanhin para pakikalmahan ang publiko. Maraming nagpoprotesta ang nagtipon sa harap ng bahay ni Kim Goo-ho, galit sa pagpapalaya sa isang demonyo. Sa sasakyan, sinadya niyang magmukhang kawawa. Nang makarating ang sasakyan sa kabila ng matinding protesta, in-escort ng pulis si Kim Goo-ho sa loob ng bahay at hinayaang magsalita sa publiko. Sinimulan niyang magmalasakit na humingi ng tawad,
gusto kong humingi ng tawad sa mga biktima at kanilang pamilya sa sakit na dinanas nila sa mga nakaraang taon. Sabay luhod, umiyak, at nagmalasakit na humingi ng tawad, na nagpadala sa emosyon ng mga nagpoprotesta. Pero si Teniente Rongsho ay galit na galit sa pagpapanggap nito. Pagkapasok sa bahay, bumalik si Kim Good-ho sa tunay niyang ugali at nilagyan ng angklet para subaybayan 24 paghahatid ito. Nang sabihin ng pulis na mananatili sila roon para protektahan siya, sinabi niya, sino bang ayaw ng 20 bilyon? Sa tingin ko, kayong pulis ang pinakadelikado ngayon. Galit na galit si Jongsho sa narinig. Samantala, sa isang baybaying lugar, isang matandang babae na namumuhay sa pamamagitan ng pangangaso ng seafood ang nakarinig ng balita tungkol sa nakamaskara na pumili kay Kim Good-ho bilang susunod na target at nag-alok ng 20 bilyong won sa makakapatay sa kanya. Umuwi siya, inihanda ang pagkain sa mga lalagyan na may maingat na label para makilala ang bawat uri at inasikaso ang matandang asawa, inihanda ang gamot nito. Sinabi niya sa asawa, kung hindi ako makabalik, tawagan mo ang social worker, ha? Kinabukasan, isang abogado kasama ang isang babae ang dumating sa bahay ni Kim Good-ho at hinayaan ng pulis na pumasok. Nang makita ni Kim Good-ho ang asawa at akmang yayakapin ito para magkita, pinigilan siya ng abogado. Iniabot ng abogado ang divorce papers, sinabing, ipinadala ko na ito sa kulungan, pero tumanggi kang tumanggap ng anumang sulat. Hindi niya kailangan ng sustento, gusto niya lang ng kustodya ng anak. Sumugod si Kim Good-ho para makipagtalo sa abogado, pero pinigilan siya ni Inspector Juho. Sabi ng asawa, hindi kailangan ng anak ko ng ama na katulad mo, kaya huwag mo na siyang hanapin. Tinanong ni Kim Good-ho, nagpaubaya ka na ba sa ibang lalaki habang nasa kulungan ako? Nang umalis ang asawa kasama ang abogado, nagbanta siyang hahanapin ang anak niya kahit anong mangyari. Sa bahay ng matandang mangingisda, kinukuha niya ang dugo ng isang makamandag na isda at inihanda ang mga matutulis na palaso. Samantala, napansin ng gwardiya sa gusali ni Teniente Jongsho ang isang lalaking nagtangkang buksan ang trunk ng sasakyan niya, pero tumakas ito. Ikinuwento ng gwardiya kay Jongsho na isang matangkad na lalaki ang sumubok buksan ang trunk. Agad na bumaba si Jongsho, natagpo ang buo pa ang maleta ng pera, at sinuri ang dashcam, nakitang si Trangdi ang gumawa ng mapanghamon na kilos. Nagpanik si Jongsho, minaneho ang sasakyan, at habang nag-iisip kung ano ang gagawin sa pera, tumawag ang kasamang si Gangyeo, sinabing nagrereklamo si Kim Good-ho at gustong lumabas. Sabi ni Jongsho, pupuntahan ko na. Dumating ang mangingisda sa lugar ni Kim Good-ho, pero pinigilan ng pulis. Sabi niya, dadalaw ako sa anak kong nakatira roon. Sinuri ng pulis ang truck, walang nakitang kahina-hinala, kaya pinayagan siyang magpatuloy. Dumating si Teniente Rongsho sa bahay at inutusan si Kim Good-ho na matulog na, pero sumigaw ito, sinabing inaapi ang karapatan niya at gusto nitong makipag-usap sa media. Tinanong ni Rongsho kung saan ito pupunta, at nang sabihing gusto nitong mag-supermarket, sinabi ni Rongsho, kami na ang bibili ng kailangan mo. Pero nagmalaki pa rin si Kim Good-ho, sumisigaw para tawagin ang mga reporter, kaya pinayagan siya ni Rongsho ng 3 minuto sa supermarket. Pumasok ang 2 inspektor sa supermarket, humingi ng 5 minutong permiso sa may-ari, at hiniling sa mga customer na lumabas muna. Maraming pulis ang nag-escort kay Kim Good-ho patungo sa supermarket, dumaan sa matandang mangingisda na nakaupo sa truck. Pinahiran niya ng dugo ng isda ang mga palaso. Sinusundan ng 2 inspektor si Kim Good-ho sa loob ng supermarket. Dumating ang matanda pero pinigilan siya ng pulis. Sabi niya, nahihilo ako sa low blood sugar, kailangan ko ng chocolate. Pinayagan siya ng batang pulis na pumasok. Sa loob, tiningnan niya ang kikis para hanapin si Kim Good-ho. Hinugot ang nakatagong arma sa damit at binaril ng palaso si Kim Good-ho pero natinag. Ang batang pulis na pumasok ay hinawakan ni Kim Good-ho bilang panangga. Sinunggaban ni Teniente Rongsho ang matanda at kinapos, habang walang gasgas si Kim Good-ho. Pero ang batang pulis ay bumula ang bibig dahil sa laso ng palaso. Pagkatapos dalhin ang pulis sa ambulansya, tinanong ni Jongsho ang matanda, ano ang nasa palaso. Nasugatan na ang batang iyon. Pero walang sinabi ang matanda. Bumalik si Rongsho sa presinto, at ikinuwento ng kasama na siya ang ina ni Mijin, ang hinintay ni Kim Good-ho 13 taon na ang nakalipas. Ang asawa niya ay may terminal liver cancer, at pagkatapos mamatay ang anak, nagkaroon din ito ng sakit sa isip. Pumasok si Boss Tutrang sa interrogation room at sinabi sa matandang babae, kailangan naming iproseso ka ayon sa batas. Tinanong ng matanda, kumusta na ang nasugatang pulis? Sabi ng boss, kumakalat ang laso ng pufferfish, kaya wala pa siyang malay. Sa bahay ng matandang mangingisda, may nagdala ng maleta, at napansin ng asawa niya ang isang maleta sa harap ng pinto na may nakasulat na, para kay Yen, Jun, at logo ng misteryosong lalaki. 2 araw bago nito, sa isang apelasyon ng kaso tungkol sa aksidente sa paggawa ng mall, tinanggihan ng hukom ang apela ng nagsasakdal, at nanalo ang mga operator ng mall.
Pinakalmahan ni Abo. Lee Sang-bong ang kanyang kliyenteng manggagawa pagkatapos ay pumasok sa banyo at mumiti. Tumawag siya sa kalabang abogado, si Abo Kim, na nagdiriwang kasama ang mga tsihi sa panalo. Binigyan ni Abo Kim si Lee Sang-bong ng pera bilang bayad sa pagpayag nitong matalo sa kaso. Tinanong ni Kim si Lee Sang-bong tungkol sa naantalang proyekto ng DIF. Hindi ba't ininvest mo lahat ng pera at legal fees mo roon? Sinabi rin na naghahanap ang partidong Gugmin ng bagong kandidato para sa alkalde ng Osan, pero alam nilang matatalo sila kay Mayor An Mung-ja sa eleksyon, kaya gusto nilang makahanap ng makakatalo sa kanya at si Lee Sang-bong ang hinintay nila. Pero tumanggi siya. Pagkatapos, pumunta si Lee Sang-bong sa naantalang ETH site at biglang nagbago ang isip. Kinabukasan kasama si Abo Kim, pumunta siya sa partidong Gugmin para makipagkita kay party leader Lee Bong-soo, na nagpahayag ng galit kay Mayor An Mung-ja ng Hosan na akala niya siya ang sentro ng mundo. Gusto niyang pigilan ang muling kandidatura nito. Nagmungkahi si Lee Sang-bong na aprubahan ng party leader ang permit para sa ETH project. Humingi ang matanda ng porsyento ng kita kung maibenta ang complex sa hinaharap, kaya nangako si Lee Sang-bong. Paglabas, nakita niya si Mayor An Mung-ja, galit na galit, papunta kay Lee Bong-soo. Sa opisina, napanood ni Lee Sang-bong ang balita tungkol sa pag-atake ng 70 anyos na babae kay Kim Good-ho sa supermarket. Pinanood niya rin ang bagong video ng nakamaskara na nasiyahan sa laso na palaso ng matanda laban kay Kim Good-ho, pero nagbabala na huwag masaktan ang mga inosente dahil nasugatan ang isang pulis na maaaring maparalisa. Ang matandang iyon ang ina ng babaeng ginahasa ni Kim Good-ho 13 taon na ang nakalipas, kaya nagpadala ako ng 1 bilyong won sa asawa niya para makakuha sila ng magaling na abogado at matulungan ang pamilya. Kaya, mga kabataan, sikapin ninyo, 20 bilyon ang naghihintay. Sa balita, ipinalabas ang talumpati ni Mayor An Mung-ja, humihingi ng buong suporta ng gobyerno para sa kaligtasan ng Hosan. Tumawag si Lee Sang-bong kay Lee Bong-soo at nag-ulat. Sabi ko, may paraan ako para patalsikin si Mayor An Mung-ja, at malamang ginagamit niya si Kim Good-ho para makahingi ng boto. Nangako si party leader Lee Bong-soo na kapag napabagsak ko siya, bubuhayin ang proyekto ng DIF. Sa ospital, isang lalaki ang nag-aalaga sa asawang komatos na nangangailangan ng kalahating bilyong won para sa operasyon. Gabi na, minaneho ni Teniente Rongsho ang sasakyan patungo sa bahay ni Kim Good-ho, nakakita ng bagong kotse sa labas, pumasok, at tinanong ang kasamang si Joo-ho, bumili ka raw ng bagong electric car. Ipapahira mo ba sa akin para subukan? Sabi ni Joo-ho, hindi pa nga nabubuksan ang plastic niyan. Gumamit ng trick si Rongsho para makuha ang susi, kinuha ang maleta ng pera sa kanyang sasakyan, at inilipat sa bagong electric car na hindi pa nabubuksan. Pumunta si Abo Lee Sang-bong sa bahay ni Kim Good-ho, pero mahigpit ang bantay, kaya naghanap siya ng magandang posisyon para lapitan ang kriminal. Umakyat siya sa isang bahay sa tapat, sumigaw, Kim Good-ho, ako ang magiging abogado mo. Iniaapi ang karapatan mo. Dumating ang mga pulis at hinilas siya. Narinig ni Kim Good-ho ang sinabi ng abogado. Samantala, si Kae-hoon, na may asawang may malubhang sakit, pumasok sa lab ng kumpanyang pinagtatrabahuhan para kumuha ng kemikal. Nang makita siya ng gwardiya, sinabi niyang nakalimutan niya ang baso, kaya pinayagan siya. Kumuha pa siya ng isa pang bote ng kemikal. Si Lee Sang-bong, nasa labas pa rin, nagmalaki ng batas sa mga nagpoprotesta. Lumabag kayo sa batas ng pagtitipon at protesta, at inaapi ninyo ang karapatan sa kaligayahan at konstitusyon. Nirecord ko lahat bilang ebidensya at kakasuhan ko kayo at ang pulis. Binato siya ng bote sa ulo at inatake ng isang nagpoprotesta. Nakita ni Kim Good-ho mula sa bintana na parang kampi sa kanya ang abogado, kaya sinabi kay Teniente Rongsho sa radyo, gusto kong kausapin ang abogadong iyon. Binigay ni Rongsho ang radyo kay Lee Sang-bong na nangakong ipagtatanggol ang karapatan ni Kim Good-ho. Hiniling ng matanda na pumasok ito para mag-usap. Sinuri ni Jongsho ang AC ng abogado at dinala siya sa loob. Lumapit si Kim Good-ho at hiniling kay Jongsho na maghintay sa labas. Nang sabihin ni Jongsho, paano kung papatayin ka niya? Sumagot ang abogado, siya ang sasagip sa iyo, hindi ba mas delikado ang inspektor na ito? Iniaapi mo ang karapatan ng kliyente ko sa legal na representasyon. Sumang-ayon si Jongsho na umalis para makapag-usap sila. Inimbitahan ni Kim Good-ho ang abogado ng instant coffee, sinabing, wala akong pambayad sa iyo. Sabi ni Lee Sang-bong, hindi ko kailangan ng pera, sasabihin ko kung kailangan ko ng anumang bagay. Iniabot niya ang authorization letter sa matanda. Samantala, gumagawa si Kae-hoon ng remote control device at bot ng chemical na may detonator. Dinala niya ito sa isang abandonadong gusali, gumamit ng manikin para subukan, iniwan ang detonator, bumaba at pinindot ang pindutan na nagdulot ng malakas na pagsabog sa itaas.
Pagbalik ni Teniente Jongsho sa opisina, may dumating na paketeng may ESP sa loob. Isinaksak niya ito sa telepono at nakita ang video ng pagkuha niya ng maleta ng pera mula sa bahay ni Jae-hong. Pumasok siya sa sasakyan para panoorin ulit ito nang tumawag ang isang di kilalang numero. Si Trangde, malapit lang, nagbanta, ipapadala ko ang video sa mga balita at media para malaman nilang pumatay ka ng sibilyan at nagnakaw ng 1 bilyong won. Nilinaw ni Jongsho, hindi ko pinatay ang kaibigan mo. Hiniling ni Trangde na ibalik ang pera, kung ayaw mong sirain ang pamilya mo. Bagong kotse ang binili mo gamit ang pera ko, di ba? May 48 oras ka para ibalik ang lahat. Sinusubaybayan kita. Umalis si Trangde. Tinawagan ni Rongsho si Ondong para itanong kung natunton na ang tirahan ni Trangde. Pumunta si Jongsho sa posibleng bahay ni Trangde, nakakita ng maraming overdue na abiso ng utang. Iligal niyang binuksan ang pinto, pumasok, at nakita ang isang babae na isang manika. Papauwi na si Trangde, napansin ang puting sasakyan mula sa presinto na nakaparada, tumakbo sa katabing bahay, at nakita si Jongsho na pumasok sa bahay niya. Umalis si Jongsho sa puting sasakyan. Sa bahay ni Kaihon, inilagay niya ang bote ng kemikal na may detonator sa styrofoam, ni Seal, at ibinigay sa isang delivery rider, sinabing, ihatid mo bago mag-alas 6 ng gabi. Si Kim Gudho, kasama si Abo. Lee Sangbong, humiling ng tulong para makuha ang kustodya ng anak mula sa dating asawa, na nagbantang kakasuhan siya kung hindi pipirma sa diborsyo. 13 taon akong naghirap sa kulungan, tapos pagkakita natin, diborsyo agad ang gusto niya. Ang lupit ng babaeng iyon, sabi niya. Sumimpatya ang abogado, sinabing mahirap makuha ang kustodya sa korte, kaya kailangang patagalin at hanapin ang kahinaan ng asawa. Inirerekomenda niyang i-record ang lahat para makakuha ng ebidensya. Sa susunod, magdadala ako ng recorder. Kung walang mali siya, gagawa tayo. Natawa silang pareho. Inimbitahan ng abogado si Kim Gudho na lumabas para magpalamig at uminom, kaya gumamit ng radyo si Kim Gudho para hilingin sa pulis na i-clear ang daan, pero sinabihan siyang ipinagbabawal siyang lumabas. Nangako ang abogado na aayusin ito at lumabas kasama ang matanda. Nandoon din si Kaihon sa labas. Malinaw na sinabi ng abogado, ako ang legal na kinatawan at ipagtatanggol ko ang karapatan ni Kim Gudho. Nang tumangging palayain si Kim Gudho ni Inspector Juho, nagmalaki ulit ng batas ang abogado sa lahat. Napansin ni Kaihon na 3 minuto na lang bago mag-alas 6. Dumating ang rider pero pinigilan ng pulis. Dahil abala ang pulis sa ibang bagay, nakapasok ang rider sa restricted area. Tinawagan ni Teniente Rongsho ang asawa para itanong ang 100 milyong won na ibinigay niya, pero sabi ng asawa, nagamit ko na para sa interes. May problema ba? Pinuto ni Rongsho ang tawag at nagmaneho. Dumating ang delivery rider sa bahay ni Kim Gudho, kinuha ang pakete at umakyat. Hinanda ni Kaihon ang remote device para aksyonan. Kinumpiska ni Inspector Juho ang pakete. Hiniling ng abogado na si Lee Sangbong na suriin muna ito bago ibigay kay Kim Gudho. Pinindot ni Kaihon ang pindutan, pero walang signal, kaya lumapit siya para makakuha ng signal. Dumating si Jongsho sa puting sasakyan, lumampas sa barikada, at pumasok. Napansin niyang nag-aaway ang kasama at ang abogado dahil sa pakete, kaya kinuha niya ito at inihagis sa bagong puting sasakyan ni Juho. Itinapon ni Kaihon ang remote at kinuha ang bote ng kemikal para kumilos, pero pinigilan siya ng pulis. Napansin ni Inspector Gangyeo ang kemikal sa kamay ni Kaihon at tumakbo palapit. Biglang nag-short circuit ang remote at kusang na-activate, dahilan para sumabog ang sasakyan at maraming nasugatan. Napansin ni Rongsho na malubha ang sugat ni Gangyeo, tumakbo siya rito, habang si Kaihon ay nakahandusay, pero si Kim Gudho, ang ugat ng gulo, ay walang kiskis. Balik sa ilang araw bago nito, si Mayor An Mongja ay pumunta sa opisina ng piskal dahil sa somon, kaugnay ng umano ipagnanakaw ng 280 bilyong won mula sa pondo ng Osan, itinago sa isang asset management firm sa Hong Kong. Bago pumasok, buong tapang niyang sinabi sa mga reporter at nagpoprotesta na makikipagtulungan siya sa investigasyon, pero sa loob, nagmalaki siya sa piskal at itinanggi ang mga paratang ng korupsyon para sa sariling kapakanan. Paglabas, sinalubong siya ng malakas na protesta. Sumakay siya sa sasakyan at tinawagan si party leader Lee Bong-soo para humingi ng tulong, pero tumanggi itong makipagkita. Tumawag ang isang staff, sinabing sinalakay ng piskal ang opisina. Agad na pumunta si An Mongja kay Lee Bong-soo, humiling ng tulong para makaiwas sa investigasyon, pero sinabi ng leader ng partidong Gugmin na magbitiw siya at tanggapin ang investigasyon. Nagbanta si An Mongja na isisiwalat ang mga leader ng partido na kasama sa korupsyon sa Hosan. Sabi ng party leader, kung gagawin mo iyan, madadamay ka rin.
Ang partido natin ay dumanas ng maraming pagsubok sa loob ng 55 taon. Kung ipagkakanulo mo ang partido, maghanda ka. Bumalik si Anmong Ja sa opisina, ikinuwento kay Sek. Bong Min, iniiwan na ako ng partido. Gusto nilang akuin ko ang lahat at magbitiw. Paano ako makakakandidato ulit bilang alkalde? Hiniling niya kay Bong Min na pasayahin siya, kaya nagsimula itong sumayaw at purihin siya. Habang sumasayaw sila at nagtataas ng sarili, isang malakas na pagsabog ang narinig. Tinawagan agad ni Anmong Ja ang staff para itanong, anong pagsabog ang nangyari sa lungsod ko? Hindi pa matukoy ng mga tauhan ni Mayor Anmong Ja ang sanhi ng pagsabog. Mabilis na dumating ang mga ambulansya at bumbero sa labas ng bahay ni Kim Gudho para patayin ang apoy sa nasusunog na sasakyan at dalhin ang mga nasugatan sa ambulansya. Napansin ni Teniente Rongsho na ang maleta ng pera sa trunk ay nasunog na. Tinawag ng mayor ang isang emergency meeting para sa ulat tungkol sa pagsabog na sumira sa 2 puno, 3 post ng ilaw, 1 kotse at 1 motorsiklo. Tanong ni Mayor Anmong Ja, bakit mahalaga ang mga puno at poste? Bakit hindi iulat kung ilang namatay o nasugatan? Nang sabihin ng staff na hinintay pa ang ulat ng pulis, inutusan niya, huwag kayong maghintay dito. Lumabas at alamin kung ilang nasugatan at kung sapat ang ambulansya. Hindi ba ninyo naintindihan? Lumabas na! Pinanood niya ang balita tungkol sa nakamaskara, nagalit sa pagsabog sa mataong lugar para patayin si Kim Gudho. Sa ganitong lagay, baka may gumamit pa ng misail. Mula ngayon, bawal ang pananakit sa sibilyan, malinaw ba? Nang umalis ang lahat para sa tungkulin, sinabi ng mayor kay Sek. Bong Min, binigyan ako ng langit ng pagkakataon. Ang kriminal na iyan ang magliligtas sa atin. Para sa kaligtasan ng Hosan, kailangang paalisin siya, at ako ang magiging bayani. Dumaan tayo sa maraming pagsubok para marating ang posisyong ito, kaya kailangang sumugal. Walang urungan. Sa ospital, nilalaro ni Inspektor Juho ang anak ni Inspektor Gangyeo, na kumatos pa rin at hindi tiyak kung makakaligtas. Pinayuhan ni Boss Tutrang ang asawa ni Gangyeo at binigyan sila ng pera para sa gastusin. Pumasok si Abo. Lisang Bong sa opisina, nakita si Sek. Bong Min na naghihintay. Nag-alok si Bong Min ng 1 bilyong won, 200 milyon bawat taon, may kondisyon. Pagkatapos, sinabi ni Lisang Bong kay Kim Gudho, umalis ka sa lungsod at huwag bumalik sa loob ng 5 taon, makakakuha ka ng 1 bilyon. Walang politikong gustong magulo ang lugar nila. Hiniling ni Kim Gudho na isama ang anak. Pumunta si Mayor Anmong Ja kay Hepe Sanghoon, sinabing, ililipat natin si Kim Gudho mula sa Hosan ngayong gabi. Tulungan mo lang naligtas siyang mailipat. Nang magdalawang isip ang Hepe dahil sa posibleng gulo, sinabi ng Mayor, pakinabangan ito ng 2 panig. Magmumukha akong masipag na mayor at ikaw naman ay mahusay na pulis sa mata ng publiko. Ibininalita ni Bong Min sa mayor, inayos ko na ang mga reporter para sa magandang anggulo ng kuha at iminungkahi na magsalita siya sa oras ng live na balita sa gabi. Para sa mas malakas na epekto sa media, sumang-ayon si Mayor Anmong Ja sa magandang ideya. Isang monumento para sa mga namatay sa pambobomba noong nakaraang araw ang itinayo sa lugar ng pagsabog. Si Sek. Bong Min, may dalang bulaklak, nagbigay ng senyas sa mga reporter na maghanda. Dumating ang mayor na malungkot ang mukha para magbigay pugay sa mga biktima, pagkatapos ay tumayo sa harap ng bahay ni Kim Gudho, umiyak, at binanggit ang pangalan ng 2 namatay sa pagsabog. Hindi sana ito nangyari kung wala si Kim Gudho rito. Nangangako ako, paalisin ko siya sa Hosan. Nagpalakpakan ang mga tao at kinunan ng mga reporter ang sinserong ekspresyon ng mayor. Humarap siya sa bahay, sumigaw, Kim Gudho, kausapin mo ako. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako kinausap. Lumuhod siya para mas dramatiko at hinintay ng mga tao ang pangalan niya. Lumabas si Bong Min sa sasakyan, inutusan ang mga hinirang na ekstra na maghanda at binigyan ng gabay para sa makinis na pagganap. Pagkalubog ng araw, isang ina at anak na aktor ang sadyang lumapit, pinayagan ni Bong Min na makipagkita sa mayor. Binigyan ng bata ang mayor ng sulat na puno ng suporta at isang kumot para sa init, sinabing, naniniwala po ako sa inyo, Mayor Ann, kaya ninyo yan. Ang peking emosyonal na eksenang ito ay sinalubong ng malakas na palakpakan. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Kim Gudho ayon sa plano, hiniling sa mayor na pumasok para mag-usap. Tinulungan ng staff ang mayor na tumayo at itinuring siyang bayani ng publiko. Pero pagkapasok sa bahay, nagbago ang ugali niya, umupo ng kalmado para makapahinga pagkatapos lumuhod sa lamig buong hapon. Tiningnan ni Kim Gudho ang abogado, hiniling sa mayor na linawin ang usapin ng pera. Nangako ang mayor ng 1 bilyong won sa loob ng 5 taon kung hindi babalik si Kim Gudho sa Hosan. Nang tanungin kung ano ang makukuha niya, sabi ng mayor, suporta ng publiko.
Nang tumakbo akong mayor, gumastos ako ng mahigit 2 bilyong won para sa 200,000 boto. Kung aalis ka, makakakuha ako ng libu-libong boto sa susunod na eleksyon ng libre. Sumang-ayon si Kim Good-ho sa pakikipagtulungan. Lumabas ang mayor na may mukha ng tagumpay para i-anunsyo ang balita, pero pinakinggan siya ng abogado ng nirecord na usapan. Sabi ng abogado, gusto ng kliyente ko ng ilang pagbabago sa kasunduan, kaya bumalik ang mayor sa loob, nahuli sa kahinaan. Nang hawakan niya si Kim Good-ho, itinumba siya nito. Hiniling ng abogado na dagdagan sa 1 bilyong won sa 5 taon. Pagkatapos mag-isip ng husto, sumang-ayon ang mayor sa kasunduan at lumabas. Sumakay siya sa sasakyan para umalis. Nang tanungin ni Bong Min kung babayaran nila, sabi ng mayor, hindi ang 1 bilyon ang problema, kundi ang pagkakataliko sa dalawang iyon habang buhay. Pagkatapos, natanggap niya ang text mula kay Abo. Lee Sang-bong, hiniling na i-transfer ang pera ngayon din. Isang pulis ang mabilis na tumakbo para iulat kay Hepe Sang-hoon, natukoy na namin ang nakamaskara, nasa gusaling iyon. Inutusan ng Hepe ang mga tauhan na puntahan ito agad. Maraming pulis ang sumugod sa gusali. Si Teniente Rongsho at mga kasama ay umakyat, binasag ang pinto, at nakita ang isang rulete, mga advanced na audiovisual equipment, at ang 3 bilog na logo ng misteryosong lalaki. Pinaikot ni Jongsho ang rulete, at tumuro ito kay Kim Good-ho, 20 bilyong won, at parusang patayin. Sinubukan ulit, pero pareho ang resulta, at sa ikatlong pag-ikot, ganoon pa rin, kaya nagduda si Jongsho. Balik sa 13 taon na ang nakalipas, pagkatapos gahasain ni Kim Good-ho si Mi-jin at malamang patay na ito, kalmado siyang umuwi. Napansin ng asawa ang punit-punit na damit niya. Nakita ng anak nilang si Dong-ha ang ina na naghukay sa likod bahay para hanapin ang gamit na ginamit ng ama sa mga biktima. Habang naglalaba, nagdalawang isip ang asawa kung tatawag sa pulis. Habang inihahatid ni Kim Good-ho si Dong-ha sa zoo, tinapos ng asawa ang tawag sa pulis. Agad na dumating ang pulis at inaresto ang kilalang kriminal. Sinigawan niya ang asawa bago isakay sa sasakyan. Lumipas ang panahon at si Seo Dong-ha, hindi na gumagamit ng apelyido ng ama, ay naging henyo sa biolin, nanalo ng maraming prestihiyosong parangal. Lumitaw siya sa media bilang isang talento na hinintay ng mga top art academy sa mundo. Nang tanungin ng reporter kung gusto niyang humingi ng tawad sa publiko dahil sa nalalapit na paglaya ng ama, tanong ni Dong-ha, bakit ako magsusori? Tinulungan siya ng guro na makaiwas. Dinala ni Dong-ha at ng guro ang bagong parangal sa supermarket para ipakita sa ina. Narinig ng mga customer doon ang mga panunuya, iyan ang anak ni Kim Good-ho, baka pervert din tulad ng ama. Kung ano ang puno, ganoon ang bunga. Sumugod ang ina, hinawakan ng isang customer, bakit mo inihalin tulad ang anak ko sa hamak na iyon? Hindi siya katulad niya. Nasaktan si Dong-ha. Nang makalabas si Kim Good-ho mula sa kulungan, nandoon si Dong-ha sa labas, tinitingnan ang ama na napalilibutan ng mga tao, puno ng galit ang mga mata. Si Kim Good-ho, habang binabasa ang mga artikulo tungkol sa mga parangal ng anak, binilhan siya ni Abo. Lee Sang-bong ng flat screen ni gamit ang pera mula kay Mayor An Mung-ja. Pinanood nila ang pagtatanghal ng batang henyo sa biolin. Nangako ang abogado, ibababalik ko ang anak mo sa iyo. Ang bahay ni Dong-ha ay napalibutan ng mga YouTuber at TikToker araw-gabi para sa mga viral na larawan, dahilan para makaramdam siya ng pagkakakulong. Kinabukasan, sa high school, nag-text ang mga kaibigan para ipaalam na kilalang kriminal ang ama ni Dong-ha. Isang grupo ng maton ang pumasok sa klase, kinantyawan siya, ang tatay mo worth 20 bilyon won. Pero bakit Seo ang apelyido mo, hindi Kim? Sinusubukan mo bang baguhin ang pagkatao mo? Nang aalis na si Dong-ha, sinuntok siya ng leader ng mga maton. Isang kaklaseng babae ang nagsalita para tulungan siya, pero nang balak ng leader na saktan ang babae, dumating ang guro. Kinalaunan, kinastigo ng grupo ang babae sa liblib na lugar at kinunan ito ng video. Dumating si Dong-ha na may dalang galon ng nasusunog na likido, ibinuhos sa mga maton at sa sarili. Habang binubugbog siya, hinugot niya ang lighter at sinindihan ito, dahilan para takot na takot ang mga maton at tumakas. Mahinahon niyang sinabi sa babae, mula ngayon, huwag kang magpapanggap na kilala mo ako, at yumuko habang naglalakad palayo. Pag uwi ni Dong-ha, nakita niya ang mga salitang nagsasabing umalis ang anak ng mamamatay. Sinubukang burahin ng ina ang mga ito para hindi masaktan ang anak, pero sinabi ni Dong-ha, huwag mo nang burahin, wala rin namang magbabago. Niyakap niya ang ina, sinabing, okay lang ako. Sa presinto, pinaikot ulit ni Teniente Jongsho ang roulette, at tumuro pa rin kay Kim Good-ho, sa parehong premyo at parusa. Sinuri niya ang mga video ng nakamaskara. Dumating si Police Ondung, ipinakita ang mahalagang natuklasan.
5 beses nang nag-broadcast ang nakamaskara, at ang mga hinintay niya ay nasa artikulong ito, kabilang si Trang De. Mga kriminal sila na hindi pa naparusahan ng tama, at ang huli si Kim Goo-ho. Napansin ni Jong-soo ang nakasulat sa likod ng nakamaskara. Hula ni Ondong, simbahan ng Midian. Dinala ng guro ng biolin ang isang propesora sa bahay ni Dong-ha, na pumuri sa pagtatanghal niya at nag-alok na mag-aral sa Royal Conservatory, bibigyan kita ng lahat ng kailangan mo. Pero sinabi ni Dong-ha, kailangan ko pang mag-isip. Gulat ang ina, nangakong sasama si Dong-ha. Pero nagdalawang isip pa rin siya. Gabi, palihim na tiningnan ni Dong-ha ang ina na kumuha ng kahon mula sa aparador at ibinalik ito. Hiniling ng ina na mag-aral siya sa ibang bansa, kailangan kong ayusin ang ilang bagay dito, pero susunod ako. Pero sabi ni Dong-ha, kung hindi ka sasama, hindi rin ako aalis. Sa simbahan ng Midian, isang batang pastor ang nangangaral sa mga miyembro na natuwa sa kanya. Nakaupo si Teniente Jong-soo kasama ang iba, nakikinig. Pagkatapos ng serbisyo, sumakay ang pastor sa sasakyan at sinundan siya ni Jong-soo hanggang sa isang mansyon. Pumasok si Jong-soo, nakita ang batang pastor na nag-aalaga sa isang paralitikong pastor. Tinanong niya ang tungkol sa mga viral na video, pero sinabi ni Pastor John Woo, hindi ako interesado sa mga trending video. Sa bahay ni Jong-soo, hiniling ng asawa kay Sumi na dalhin ang damit sa presinto para kay Jong-soo. Napilitang kinuha ni Sumi ang bag, pero pagbaba sa gusali, sinundan siya ni Trang De sa kanyang truck. Sumakay si Sumi ng bus patungong presinto at habang naglalakad, kumilo si Trang De. Tinawagan ni Rong-soo ang asawa at nalaman. Matagal nang umalis si Sumi nang makita ni Teniente Jong-soo ang kanyang bag sa lupa. Tumawag ang asawa, gulat na gulat ang boses. Bumalik si Jong-soo sa bahay, nakita si Trang De na kalmadong kumakain ng noodles. Hinawakan niya ito, tinanong, nasaan ang anak ko? Sabi ni Trang De, bakit mo kinuha ang pera ko? Kasalanan mo ito. Hindi ko na kailangan ang 1 bilyon, gusto ko ng 20 bilyon. Dalhin mo si Kim Goo-ho, buhay, para ipalit kay Sumi. Ako ang pumatay sa kanya para sa 20 bilyon. Kapag nagulat ka sa pulis, makakatanggap ka ng daliri ng anak mo. Ipinakita niya ang telepono ni Sumi, kinuha ito at umalis. Bumagsak ang asawa, niyakap siya ni Jong-soo, nangakong, ibabalik ko si Sumi ng ligtas. Dumating ang abogado na si Lee Sang-bong sa bahay ng ina ni Dong-ha, kaya lumabas ang ina para makipag-usap. Inabot ng abogado ang divorce agreement na nagbibigay kay Kim Goo-ho ng kustodya. Ibininalik ito ng ina at aalis na, pero sinabi ng abogado, hindi titigilan ni Kim Goo-ho hanggat hindi niya nakukuha ang anak. Hiniling ng ina, huwag galawin ang anak ko. Papatayin ko siya at sinumang humarang. Nagmalaki ang abogado na nagre-record siya. Pumasok si Dong-ha sa kwarto ng ina, nakita ang librong nagdedetalye ng paghiwa ng katawan. Binuksan niya ang kahon ng ina, nakita ang matalim na kutsilyo. Sa bintana, nakita niyang pinapahiya ng abogado ang ina. Minaneho ni Jong-soo ang sasakyan, tinawagan si Ondong, subaybayan mo ang telepono ng anak ko, tulungan mo ako, huwag magtanong. Pumunta siya sa security monitoring room ng presinto para sundan ang truck ni Trang De, pero nawala ang bakas dahil sira ang isang kamera. Kinabukasan, pumunta si Dong-ha sa bahay ng ama, lumusot sa likod at itinapon ang backpack sa itaas. Lumapit siya sa pinto, sinuri ng pulis at sinabing, anak ako ni Kim Goo-ho. Tinanong ng pulis ang boss at pinayagan si Dong-ha na pumasok. Mabilis na lumabas si Kim Goo-ho, niyakap ang anak. Dinala niya si Dong-ha sa loob, sinabing, marami na akong pera, anong gusto mong kainin, bibilhin ko. Sabi ni Dong-ha, gusto ko uminom ng alak kasama ka. Tinawagan ni Kim Goo-ho si Lee Sang-bong, hiniling na bumili ng whiskey at mamahaling pagkain para sa kanilang dalawa. Humingi ng pahintulot si Dong-ha na tingnan ang dating kwarto, pinayagan siya. Habang hinintay ang pagkain, pumasok si Dong-ha sa dating kwarto, sinubukang abutin ang backpack sa labas. Hinubad niya ang kurtina, kinuha ang bakal, at ginamit para hilahin ang backpack, pero tinawag siya ng ama, kaya nahulog ang bakal. Bumalik ang ina sa bahay, nakita ang bagong ref at liham sa loob. Nabasa niya ito, nahulaan kung nasaan ang anak, at mabilis na hinintay siya. Bago ito, ibinenta ni Dong-ha ang biolin para bumili ng bagong ref. Nagpasya si Dong-ha na tapusin ang buhay na puno ng pagsisiyasat ng iba, ayaw na rin niyang magdusa pa ang ina dahil sa ama niya. Mahinahon siyang bumaba, uminom ng alak kasama ang ama.
Nagulat ang pulis sa radyo na dumating ang asawa niya, kaya hinintay ni Kim Good-ho ang pagsasama ng pamilya, hiniling na suriin muna bago papasukin. Binigyan ni Dong-ha ng alak ang ama, ang backpack niya ay wala na sa labas. Sinaksak ni Dong-ha ang ama gamit ang kutsilyo, pero napigilan ito ni Kim Good-ho, binugbog at idinagan siya sa mesa. Sinaksak ni Dong-ha ang tiyan ng ama ng ilang beses, pero hinimatay siya sa bugbog. Pumasok ang ina, sinuri ang anak, kinuha ang kutsilyo mula kay Dong-ha, pinunasan ang mga fingerprint, at sinaksak ang dating asawa sa dibdib, dahilan para bumagsak ito. Hindi nagdalawang isip ang ina na magpahid ng dugo sa labi, lumabas, itinaas ang kamay, at buong tapang na sinabi, "Ako ang pumatay kay Kim Good-ho." Agad na naglunsad ng live broadcast ang nakamaskara, nasiyahan sa pagkakasaksak ng babae sa tagiliran at dibdib ni Kim Good-ho, na kumatos na. Kung mamatay siya, sa babae ang 20 bilyon. Balik sa isang araw bago, isang lalaki ang dumating sa Incheon Airport. Nagbigay ng American passport para suriin at pinayagang makapasok sa Korea. Ingles lang ang alam niya, gumagamit ng chatlay app para makipag-usap, at kilala bilang Ain Ismail, isang pandaigdigang assassin na laging nakangiti kahit sa misyon. Kinuha niya ang folder ng susunod na trabaho na may litrato ni Kim Good-ho at abo. Lee Sang-bong. Natanggap niya ang text mula sa kliyente. Hiniling na kunin ang mga device na may audio files mula sa dalawa, dalhin silang buhay. Ang kliyente ay si Sek Bong-min, nagbayad ng kalahating bilyong won. Galit si Mayor An Mong-ja sa mahal na presyo ng assassin, nagdududa kung kaya nitong gawin ang trabaho. Sabi ni Bong-min, mailap ang galaw ni Aim Ismail, walang nakakaalam ng nasyonalidad niya, at hindi siya tumatanggap ng diskwento. Sabi, dalubhasa siya sa pagpili ng lugar para sa pag-atake. Aakyat si Ain Ismail sa bubong ng kalapit na bahay, magsasniper ng rubber bullet sa ulo ni Kim Good-ho para mahimatay, magpapakawala ng lubid sa kabilang gusali, magzizipline doon na nakangiti, dumausdos sa bahay bilang anino. Madaling bubuksan si Kim Good-ho, ikakabit sa isang harness, tahimik na aakyat na parang superhero nang walang makakaalam, dadaan sa katabing gusali at makakatakas. Tanong ng mayor, nagsushooting ka ba ng pelikula, tanga? Sa totohanan, sinusundan ni Aim Ismail si Lee Sang-bong, minaneho ang sasakyan patungo sa opisina ng abogado. Kinabukasan, nag-ambush si Aim Ismail sa isang gusali malapit sa bahay ni Kim Good-ho, may sniper rifle sa kamay. Pero pumasok ang asawa ni Kim Good-ho, at nakita ng assassin na malubha nang nasugatan ang target at inatake ulit ng asawa. Kaya umatras si Ain Ismail, nag-text na napatay na ng iba ang target, at inutusan siya ni Sek Bong-min na puntahan ang pangalawang target. Sa monitoring room ng presinto, pinanood ni Teniente Jong-sho ang video ng pagdukot kay Sumi sa truck ni Trang-dae, pero hindi masundan ang ruta dahil sira ang isang kamera. Tumawag si On-dung, sinabing na-detect ang telepono ni Sumi malapit sa bundok Songche, pero nawala agad ang signal. Tumakbo si Jong-sho doon, pero pinigilan ng kasama at boss, sinabing inatake na si Kim Good-ho. Tinawagan ni Jong-sho si On-dung, dinukot ni Trang-dae ang anak ko at kinuha ang telepono. Malamang nasa 500 metro radius pa rin siya. Mauuna ka roon, pero huwag kang magpapakita, baka mapahamak si Sumi. Nagpatuloy si Jong-sho sa tungkulin. Dumating si On-dung sa lokasyon ng telepono, nakakita ng abandonadong katayan, pumasok, nakita ang isang umuusok na kahon, at nagpatuloy sa bodega na may taser sa kamay. Nakita niya ang isang nakakandadong kwarto, at sa siwang, isang babaeng walang malay. Habang nagte-text kay Jong-sho, sinaktan si On-dung ni Trang-dae ng bakal sa ulo at hinampas ulit. Kinuha ni Trang-dae ang telepono at kinaladkad si On-dung. Samantala, buhay pa si Kim Good-ho sa ospital, gumagalaw pa rin. Nagbalita ang mga reporter na maganda ang recovery niya kahit sinaksak ng asawa. Dumating si Abo Lee Sang-bong, buong kumpiyansang humiling ng panalangin para sa paggaling ni Kim Good-ho. Pumunta siya sa kwarto, pero pinigilan ni Inspector Ju-ho, hinintay ang paghahalughog ng gamit bago pinayagang pumasok. Sa kwarto, gising na si Kim Good-ho, humihinga ng mahina. Palihim na tinawagan ni Jong-sho si On-dung, pero si Trang-dae ang sumagot, galit na tanong, bakit ka nagpadala ng pulis? Banta niya, puputulin ko ang kamay ni Sumi bilang parusa.
Lumuhod si Jongsho, nagmakaawa, at nang iwagayway ni Trang Di ang kutsilyo para takutin, nangako si Jongsho na dadalhin si Kim Gudho. Nang umalis si Lee Sang-bong sa ospital, sinundan siya ng tingin ni Juho, bumulong, siya ang pinaka-despicable sa mundo. Pumunta ang abogado sa muling pinayagang i-excite, masaya, at tinawagan si Abo. Kim, pinakalmahan ko si Mayor An para kay Party Leader Lee Bong-soo, nangako ng 2 gusali, kaya binigyan niya ulit ng permit ang is. Sa opisina, nakita niyang nakatali ang empleyado niya, hinintay ni Emmy. Si In Ismail ay naglagay ng silencer mula sa likod, ipinakita ang larawan ni Kim Gudho, at gumamit ng translation app para itanong ang kwarto niya sa ospital. Inutusan niya sa Ingle si Abo. Lee Sang-bong na ilagay ang lahat ng recorder, laptop, at smartphone sa bag, walang kopya. Sumunod ang abogado, nanginginig. Pinatulog siya ni In Ismail, pagkatapos ay pumasok sa ospital na nakangiti. Dumating si Teniente Jongsho sa kwarto ni Kim Gudho, hinintay ang mga pulis na mag-launch, sinabing, ako ang magbabantay. Umalis ang mga pulis. Kinuha ni Jongsho ang wheelchair, pumasok sa kwarto, tinanggal ang posa sa kama, at pinusasan ang kamay ni Kim Gudho. Nagising ang matanda, tinutukan ni Jongsho ng baril. Nakangiting umakyat si In Ismail, naglagay ng mga detonator sa mga pasilyo, binuksan ang pinto ng kwarto, at binaril ng silencer, kinontrol si Jongsho. Nang lumaban si Jongsho, itinumba siya. Pinutol ni In Ismail ang electronic anklet ni Kim Gudho. Sumabog ang mga detonator, naglabas ng makapal na usok. Nagsuot ng gas mask si In Ismail, buhatin si Kim Gudho sa gitna ng usok at sprinklers. Nagising si Jongsho, nagulat sa radyo, kinidnap si Kim Gudho, harangin ang mga labasan. Sinugod ng mga pulis ang ospital, natukoy ang elevator patungong basement. Dinala ni In Ismail si Kim Gudho sa sasakyan, kasama ang abogado. Natukoy ng pulis ang sasakyan ng kidnapper, sinundan, pero naglaglag si In Ismail ng matutulis na pako, sumabog ang gulong ng sasakyan ng 2 inspektor. Dumating ang iba pang pulis, pero nakalabas na ang sasakyan ng asasin at nakatakas. Sinubaybayan ni na Boss Tutrang at Jongsho ang itim na sasakyan, nakitang pumasok ito sa gubat pero hindi lumabas. Dumating sina Jongsho at ang boss sa gubat pagsapit ng dilim, nakita ang itim na sasakyan sa liblib na lugar, walang tao. Naghiwalay sila para maghanap. Nakatali sina Lee Sang-bong at Kim Gudho sa isang bahay. Napansin ni In Ismail ang isang sumusunod, pero sinasek. Bong Min at Mayor An Mongja ito. Ipinakilala ni Bong Min ang mayor bilang kliyente. Natuwa ang mayor sa galing ni In Ismail. Kinuha ni Kim Gudho ang karayom mula sa kamay niya, ginamit para tanggalin ang posas. Sinuri ni Bong Min ang mga storage device ng abogado, habang sinuri ni In Ismail ang bag ng pera. Sinampal ng mayor si Kim Gudho ng maraming beses dahil sa panloloko, pagkatapos ay sinermonan si Lee Sang-bong. Dahil hindi nakisama sa mas malakas, siniguro ni Lee Sang-bong na wala siyang kopya ng mga recording, sumpa ko, wala na. Si Kim Gudho ang dahilan, hindi siya makisama sa komunidad. Patawad sa pagkakasangkot mo sa bitag. Inutusan ng Mayor An Mongja, barilin siya. Sumigaw ang abogado, may kopya pa ako. Pero hinintay pa rin ng mayor si In Ismail na barilin siya, at tinapos ng asasin ang abogado. Nang ihanda ang baril kay Kim Gudho, hiniling ng mayor na siya ang bumaril. Iniabot ni In Ismail ang silenced pistol, tinutukan ng mayor si Kim Gudho, pero biglang binaril ang asasin ng 2 beses, kaya hindi na kailangang magbayad. Sinipa niya si Kim Gudho, inutusan si Sek Bong Min na tapusin ito para magkasama sa gulo, pero nakawala na si Kim Gudho sa posas. Biglang binaril ni In Ismail si Bong Min sa ulo, tumayo ang asasin, at muling kinontrol ang sitwasyon. Nang akmang babarilin ang mayor, sinaktan siya ni Kim Gudho ng upuan. Kinuha ni In Ismail ang baril, pero hinampas ulit siya ng matanda. Gumapang ang mayor palabas. Sumugod si Kim Gudho, kasabay ng asasin, basag ang salamin palabas. Nahulog ang baril ni In Ismail habang nakikipaglaban. Napusasan ni Kim Gudho ang asasin, naglaro sila ng tarikang bakal para sa baril. Mas malakas si Kim Gudho, na unang nakuha ang baril, at tinapos ang ngiti ni In Ismail, pero naubusan ng bala ang baril.
Tumawag si Boss Tutrang kay Jongsho, may naiulat na putukan, puntahan mo. Nakalabas si Kim Goodho, minaneho ang sasakyan para tumakas, pero pagod na, kaya huminto ito. Nakita ng dalawang pulis ang lalaking nakahandusay sa sasakyan. Dumating si Teniente Rongsho, nakita ang isang babaeng paika-ikang lumabas si Mayor An Mungja, itinaas ang kamay at mumiti. Si Trangde, isang kriminal na nang i-stalk ng kababaihan, nakabasa ng petisyon mula sa isang babae na nagngangalang siya, humihingi ng mas mabigat na parusa dahil sa panghaharas niya sa isang empleyado. Sinundan niya ang babae sa beauty salon, gabi na, tinalian at binuhusan ng gasolina ang lugar. Nakatakas ang babae, pero sumabog ang salon. Sinunog ni Trangde ang gamit ni Ondong. Nagising si Sumi, natagpo ang nakatali. Pumasok si Trangde para palitan ang benda sa taina. Nagbalita ang GC tungkol sa putukan sa isang villa sa labas ng Hosan, kung saan namatay sina Sep Bong Min at Lee Sang Bong. Lumalakas ang pag-aalala ng publiko dahil nawawala si Kim Goodho. Pumasok sina Jongsho at mga kasama sa villa para imbestigahan, pero wala na si In Ismail, 2 bangkay na lang ang natagpuan, pinatay kagabi. Ang dating alkalde ay lubos na nawala ng dangal at nagmakaawa na makapasok sa mataas na pulong ng Partido Gukmin, ngunit napigilan dahil hindi na sapat ang kanyang antas. Si Trong, isang lalaki, ay tumawag kay Trangde at iginiit na buhay pa si Kim Gokho, na sinabing dadalhin niya ito kay Trang kaya dapat hintayin siya. Agad na hiniling ni Trangde na dalhin si Kim Gokho sa kanya ngayong araw din na ito ang huling pagkakataon ni Trong. Pagkatapos, dinalhan niya ng pizza si Sumi at inanyayahan itong kumain. Nang sabihin ni Sumi na ang kanyang ama ay isang respetadong pulis at mahirap ang kanilang pamilya, kaya wala siyang maibibigay, sinabi ni Trangde na nagnakaw ang ama ni Sumi at isang magnanakaw ito. Nang ipagtanggol ni Sumi ang kanyang ama, umalis si Trangde. Sa isang pulong tungkol sa pamamaril kasama ang iba pang mataas na opisyal, biglang pumasok ang asawa ni Trong, si Yong Soo, at nagpanik na hindi niya makontak ang kanyang asawa. Sa parehong oras, si Yong Soo ay kasama ang 2 kasamahan na patungo sa isang nursing home dahil sa ulat ng 2 pulis na natagpuan si Kim Gokho na nakahandusay sa kotse. Nagnais si Yong Soo na makita ang matanda, ngunit nakalock ang pinto. Binuksan ito ng isang doktor, at si Kim Gokho ay nakahiga pa ring walang malay sa kama. Tumanggap ng tawag si Yong Soo mula kay Trangde na nagtatanong kung buhay pa si Kim Gokho. Agad na lumabas si Trong sa ambulansya sa labas, napansin na nasa loob pa ang susi. Ang kanyang boss, si Su Chang, ay nakatanggap ng tawag mula sa direktor na nagrereklamo tungkol sa asawa ni Yong Soo na sumugod sa opisina at umiyak, na sinabihan siyang tawagan agad ang kanyang asawa at huwag hayaang makialam ang pamilya sa trabaho. Bumalik si Trong sa silid na may mukha ng pag-aalala. Ipinahayag ni Su Chang ang nilalaman ng tawag kay Jong Seol, pagkatapos ay naghanda na i-escort si Kim Gokho. Biglang binaril ni Jong Seol ang balikat ni Juho, isang kaibigan, at inutusan si Su Chang na huwag lumaban. Pagkatapos, ginapos niya ang 2 sa harap ng pinto at sinabing ipapaliwanag niya ang lahat mamaya. Mabilis na itinulak ni Jong Seol si Kim Gokho sa ambulansya at isinakay ito. Nang itutok ng 2 pulis ang taser sa kanya, hinugot ni Jong Seol ang tunay na baril upang takutin sila at hiniling na ibigay ang susi ng sasakyan ng pulis. Itinapon ni Trong ang susi ng malayo at ibinigay ang susi ng posas na nakatali sa 2 kaibigan. Pagkatapos, nagmaneho si Jong Seol ng ambulansya at tumawag kay Trangde upang ipaalam na nakuha na niya si Kim Gokho na labis na ikinatuwa nito. Hiniling ni Jong Seol na ipapalit ang kanyang anak na babae. Matapos ibaba ang tawag, nagpadala si Trangde ng text kay Trong tungkol sa lokasyon ng transaksyon. Si Juho, ang inspektor, ay binihisan ang kanyang sugat sa balat. Si Su Chang ay nagtaka kung bakit ganoon ang kilos ni Jong Seol. Dumating si Trong sa isang tunel ayon sa utos ni Trangde, na hiniling na itigil ang sasakyan sa gitna ng tunel, iwanan itong naka-on at lumabas. Nang hiniling ni Trong na makita muna si Sumi, sinabi ni Trangde na nasa trunk ng sasakyan sa dulo ng tunel ang kanyang anak. Binuksan ni Yong Soo ang likurang pinto ng ambulansya at gumawa ng isang bagay sa katawan ni Kim Gokho, pagkatapos ay hiniling na makita muna ang kanyang anak. Gumamit ng panlilin lang si Trangde na sinabing duguan ang bata, kaya nagmadali si Trong pasulong. Si Trangde ay sumulong mula sa likuran at minaneho ang ambulansya. Sinuri ni Yong Soo ang buong sasakyan, ngunit hindi natagpuan ang kanyang anak, habang ang ambulansya ay mabilis na dumaan. Balak ni Trong na magmaneho ng kotse upang sundan ito. Ngunit naubos ang enerhiya nito, si Trangde ay labis na nasiyahan nang makapagdala ng 20 bilyong won, nakatanggap siya ng tawag at sinabi kay Teniente Trong, ibabalik ko ang bata sa bahay pagkatapos ng trabaho. Pagkatapos ay patuloy na tinitingnan ang 20 bilyong kayamanan sa likod ng sasakyan, kinuha ni Trong ang tracker, dahil inilagay ni Jong Seol ang kanyang smartwatch sa katawan ni Kim Gokho. Dinala ni Trangde ang matandang kayamanan sa kanyang refrigerated truck at natuwa nang makitang. Humihinga pa ito, minaneho niya ang truck upang simulan ang proseso ng pera.
Ngayon sina boss at ang inspektor ay dagdag pa ay nagmamaneho rin upang hanapin si Jong Seol. Iniisip na kinuha niya si Kim Gok-ho para sa 20 bilyong gantimpala. Tumakbo si Teniente Trong pasulong at nakita ang ambulansyang walang laman at wala ng susi sa loob, kaya hinintay ni Jong Seol ang mga dumadaang sasakyan, ngunit dahil walang saysay. Hinugot ni Trong ang baril upang takutin at ipinakita ang kanyang pulis badge kaya nakahiram siya ng sasakyan. Nang huminto ang truck, nagmulat ng mata si Kim Gok-ho, ngunit napansin ang isang paparating kaya ipinikit niya ulit ang mga mata. Pinutol ni Trang Di ang posas nito. Pagkatapos ay binuhat ang mabigat na bag ng pera sa kanyang pugad. Kumuha si Trang Di ng selfie, kasama ang kayamanan bago kumilos. Habang kinukuha ni Trang Di ang kagamitan, nakita ng matanda ang mga sandata sa tabi niya at kumuha ng kutsilyo. Kumuha rin si Trang Di ng karit upang simulan ang proseso ng 20 bilyong won na gantimpala, ngunit hindi inaasahan na sinaksak siya ng matanda sa paa. Sinundan ng iba pang nakamamatay na saksak. Habang tumakas si Trang Di, hinila siya ng matanda pabalik at pinatay. Narinig ni Sumi ang ingay ng gulo kaya kumuha siya ng piraso ng bakal para sa depensa. Tinawagan ni Jong Seo si Trang Di upang itanong kung nasaan si Sumi. Ngunit si Kim Gok-ho ang sumagot, nahulaan niya na narito ang anak ni Trong. Nagmakaawa si Jong Seo sa matandang ito na huwag galawin ang kanyang anak, pagkatapos ay humiti ito ng masama at ibinaba ang telepono, na nagpapabaliw kay Trong at nagpapabilis ng pagmamaneho. Natuklasan ni Kim Gok-ho si Sumi, sinabihan siyang maganda at pinutol ang kanyang tali. Hinintay niyang hawakan ang mukha ni Sumi, ngunit sinaktan siya nito ng matulis na bagay. Ngunit nang makalabas si Sumi, natisod siya at nahimatay. Tinanong ni Kim Gok-ho kung bakit siya kinamumuhian ng lahat, kabilang si Sumi. Sa oras na ito, dumating si Jong Soo. Kaya kinuha ng matanda ang dalaga bilang hostage at hiniling kay Trong na ibaba ang baril. Pagkatapos ay sumugod ito, ngunit napabagsak ni Jong Soo. Sinaktan ni Trong ang lalaki ng paulit-ulit upang ilabas ang galit. Ngunit nang kunin niya ang baril, siya ang napabagsak nito at tumakas ang matanda. Ginamit ng matanda ang natitirang lakas upang tumakas, ngunit lahat ay nasa ilalim ng paningin ni Pastor Jun. Kinabukasan, sina Yong-ha at ang kanyang guro ay lumilipad patungong ibang bansa para mag-aral nang marinig ang balita na inako ng kanyang ina ang lahat ng kasalanan at kinasuhan ng intensyonal na pagpatay. Kaya humingi ng paumanhin si Yong-ha sa guro dahil hindi siya makakasama at mabilis na tumakbo palabas ng paliparan. Nagising si Yong-soo at mabilis na bumaba mula sa kama upang hanapin si Sumi sa bawat sulok ng ospital. At nakita rin ang bata sa intensive care unit. Lumabas ang doktor at sinabi na normal na ang pulso ng bata. Habang nasa koma pa rin, hiniling ng babaeng doktor na makipag-usap ng pribado kay ama at ipinaalam na si Sumi ay may mga palatandaan ng pang-aabuso. Kaya kailangang magpasuri upang malaman kung may mga pinsala at maaaring kailanganin din niya ng psikolohikal na paggamot. Nang marinig ito ni Jong Sil, nanghina ang buong katawan niya. Pagkatapos, nagmalaki si Teniente Trong sa silid ng ospital at hiniling na habulin agad si Kim Gok-ho. Ngunit pinigilan siya ng kaibigang si Ju-ho dahil natakot na baka matanggal si Jong Sil sa trabaho. Nang lumabas na si Inspector Ju-ho, napansin ni Jong Sil ang mga sprinkler sa kisam. Pagkatapos, humingi si Teniente Trong ng sigarilyo at lighter sa dalawang pulis na nagbabantay sa pintuan at dahil sa awa, binigyan nila siya. Si Kim Gok-ho, na pagod na ang katawan, ay pilit na tumakas. Maya-maya, isang itim na kotse ang dumaan sa kalsada. Nang bumagsak na ang matanda, bumaba mula sa kotse si Pastor Jun-woo kasama ang kanyang katulong, isinuot ang isang Amerikana, at pinaandar ang lighter sa maximum para sunugin ang sensor ng sprinkler. Pagkatapos ay nakapasok sa silid ng ospital at ikinulong ang nagbabantay na pulis. Kinontrol ni Teniente Trong ang isang doktor, lumabas na nakasuot ng puting uniforme ng doktor, at maayos na nakalabas ng ospital. Napansin niya ang isang ambulansyang kumikislap pa rin ang ilaw, kaya minaneho niya ito. Sinuri ni Boss Kutrang ang mga kamera ng ospital at nalaman ang ginawa ng kanyang tauhan, kaya maraming pulis ang sumunod agad. Pagkatapos, pumunta si Dong-ha sa kulungan upang bisitahin ang kanyang ina. Nagulat ang ina dahil hindi pa rin umalis ang kanyang anak patungo sa ibang bansa. Tinanong ni Dong-ha kung bakit naging ganito ang buhay nila, at sinabi ng ina na magiging maayos ang lahat kapag nakapag-aral siya sa ibang bansa. Ngunit ipinaalam ni Dong-ha na papatayin niya ang lalaki at umalis, na nagpasigaw sa ina upang pigilan siya. Habang naglalakad si Dong-ha, isang itim na kotse ang dumating. Sinabi ni Pastor Jun-woo na hindi siya makakapatay gamit ang maikling kutsilyo at tinanong kung gusto niyang makita muli ang kanyang ama. Ang buhay ni Pastor Jun-woo ay puno rin ng mga trahedya. Noong bata pa siya, ginahasa ng isang pastor ang kanyang ina. Ngunit ang lalaki ay hinatulan lamang ng 2 taon at 6 na buwang pagkakakulong dahil sa pagpapakita ng pagsisisi at dahil sa pagkakaroon ng krimen habang lasing at hindi malinaw ang isip. Dahil sa aroganteng mukha ng pastor na ito, lalong nagalit si Jun-woo. Sinubukan niyang atakehin ang pastor, ngunit bahagya lamang itong nasugatan. Gumawa ng maling desisyon ang ina ni Jun-woo dahil hindi niya kayang lampasan ang trauma mula sa ginawa ng pastor. Kaya naman, pinili ni Jun-woo ang larong Juliet upang parusahan ang mga nang-aabuso sa kababaihan. Si Trang Dae ay naging target dahil madalas siyang sumunod at mangmolestya sa iba, habang si Kim Gok-ho ay gumawa ng mas mabigat na krimen, kaya ang kanyang parusa ay itinaas sa pinakamataas na antas. Nagpasya si Jun-woo na maging pastor upang palitan ang masamang pastor na iyon at magturo ng magagandang aral sa maraming tao. Ang matandang paralitiko na laging kasama ni Jun-woo ay ang mismong lalaking gumawa ng masama sa kanyang ina noong araw.
Nang makita ang dedikadong pangangalaga ni Junwoo sa matanda, lahat ay humanga, lalo na't walang kaugnayan ng dugo ang dalawa. Habang sinusubukang buksan ng dating pastor ang lock ng kanyang wheelchair, mahinahon na sinabi ni Junwoo, ilang beses kang nagsabi na gusto mong makarating sa langit, di ba? Makakarating ka roon kapag nabayaran mo na ang iyong mga kasalanan, pero malayo pa ang kailangan mong gawin dahil hindi kita basta-basta palalayain. At hindi rin ganoon, si Junwoo ay isang taong lubos na nagmamahal sa mga bata at namamahala ng isang ampunan. Paminsan-minsan ay binibigyan niya ng iniksyon ang dating pastor upang maranasan nito ang sakit na hindi mabata. Ngayon ay dinala ng batang pastor si Yong-ha sa kanyang ampunan at sinabi sa binata na ang pagpatay ay hindi tamang paraan ng paghihiganti. Kung sila ay mapapahiya at mabuhay sa kahihiyan na hindi rin makakamatay, iyon ang tunay na paghihiganti. Iyon ang ginawa ko sa matandang iyon. Sinabi ni Yong-ha na pagod na ang kanyang ina at gusto niyang tapusin ito ngayon. Sinabi ng pastor na kung mamatay ang iyong ama, hindi rin ito mararanasan ang pagdurusa na dinanas ng iyong ina. At ikaw rin ay mabubuhay sa impyerno magpakailanman. Sinabi ni Yong-ha na ngayon ay nasa impyerno na siya at gusto niyang makatakas agad. Naalala ni Junwoo ang 25 taon na ang nakalipas. Noong siya at ang kanyang ina ay nakatira sa simbahan nang pumasok siya sa silid upang hanapin ang kanyang ina, ngunit wala ito roon, kaya pumunta siya sa silid ng pastor. Sinabi nito na may sakit ang kanyang ina, kaya inaalagaan niya ito. Noon ay sumugod si Junwoo at nakita ang kanyang ina na walang malay na may mga iniksyon sa mesa. Nang utusan siya ng pastor na bumalik sa silid, kinagat ni Junwoo ang kamay nito. Pagkatapos ay kumuha siya ng estatwa at paulit-ulit na hinampas ang pastor. Ngunit pinigilan siya ng isang manggagawa sa simbahan, makalipas ang ilang panahon. Gumawa nang maling desisyon ang kanyang ina dahil hindi niya kinaya ang trauma. Ngayon ay pumunta ang batang pastor kay Kim Gok-ho at sinabi na ang pakiramdam ng pagsisikap na mabuhay at magpatuloy sa ilalim ng lipunan ay nakakatakot. Balak ni Junwoo na magbigay ng iniksyon sa matanda, ngunit huminto at sinabi na hahayaan niyang ang anak nito ang magdesisyon kung ano ang pipiliin. Pagkatapos ay kumuha ng larawan ng matanda. Si Teniente Trong ay nagmaneho ng ambulansya patungo sa banal na simbahan ng Midian. Pagkatapos ay lumabas na may dalang baril at nagpatuloy sa pagsubaybay sa lokasyon ni Kim Gok-ho. Napansin ni Jong Seol ang isang silid na may ilaw kaya umakyat siya upang maghanap. Natuklasan niya ang isang silid na may simbolo ng nakamaskara sa loob at nakita ang kanyang tracker watch sa sahig. Dinala ng batang pastor si Yong-ha sa isang simbahan sa gubat. Pagbukas ng pinto, nakaupo si Kim Gok-ho sa wheelchair. Kinuha ni Junwoo ang mga iniksyon at sinabi na kung iturok ito sa kanya, sasabog ang lahat ng ugat at ang sakit ay tatagal ng 5 minuto. Tinanong ko ulit, sapat ba ito upang maibsan ang buhay mo noon dahil 5 minuto lang ang pagdurusa niya? Tumango si Yong-ha. Kasabay nito, ipinost ng pastor ang larawan ni Kim Gok-ho sa internet. Naging magulo ang mga manonood nang malaman ang lokasyon ni Kim Gok-ho kaya nagdala sila ng mga sandata upang kunin ang gantimpala. Si Boss Su Chang kasama si Inspector Ju-ho at maraming sasakyan ng pulis ay mabilis na pumunta roon. Inilagay ng pastor ang kamay sa balikat at sinabi kay Yong-ha na naubusan ka na ng oras. Pagkatapos ay lumabas siya. Nakita rin ni Teniente Jong Soo ang post, kaya mabilis siyang pumunta sa simbahan. Nakatayo ang pastor sa labas at narinig ang ulat ng assistant na kamangha-mangha ang tugon ng netizens. Hinulaan din ng pastor na maaaring mabigo si Yong-ha. Inihanda ni Yong-ha ang iniksyon at naghanda upang iturok ito sa kanyang ama. Ngunit humingi ng tawad ang matanda ng buong puso, mali ang ginawa ko. Alam ko na walang mali sa ginawa mo. Isipin mo ang iyong ina. Ngayon ay mamuhay ka ng masaya kasama ang iyong ina. Patawarin mo ako. Si Yong-ha ay nahabag at ibinaba ang iniksyon. Biglang hinawakan ng matanda ang kanyang kamay at sinabi na kahit magulo ang mundong ito, paano magagawa ng isang anak na patayin ang sariling ama? Sinipan niya si Yong-ha. Pagkatapos ay sinakal ito at sinabi sa kanyang anak na binigyan kita ng pagkakataon. Bakit mo gustong maging kriminal? Bumalik ang batang pastor sa loob at nakita si Yong-ha na nakahiga sa sahig. Biglang inatake siya ni Kim Gok-ho. Tinanong nito kung siya ang nasa likod ng lahat. Nang ito, maraming masasamang tao sa mundong ito. Bakit ako pa? Nabayaran ko na ang aking kasalanan. Milagrosong tumayo ang pastor at tinanong kung sino ang nagdesisyon na nabayaran mo na ang iyong mga nagawa. Sinabi ng matanda na ang batas ng bansang ito. Pagkatapos ay ibinagsak siya ng pastor sa sahig. Sinabi ng pastor na napakagaan ng iyong binayaran. Sa tingin mo ba sapat na iyon? Sinabi ng matanda na akala mo ba ikaw ay Diyos? Mas masama ka pa sa akin, hindi mo dapat idinamay ang anak ko. Rito, tinanong ng pastor kung sino sa palagay mo ang pinakagustong pumatay sa iyo. Nang idiin siya ng matanda sa dingding, gumamit si Yong-ha ng bakal upang atakihin ang kanyang ama at sinaktan siya nito ng maraming beses. Ngunit nakabawi ang binata at balak gumawa ng isang mapagpasyang hampas. Ngunit biglang dumating si Teniente Jong Soo at kumbinsihin si Yong-ha na itigil. Alam ko kung gaano kahirap ang buhay mo dahil sa kanya, narito ako ngayon kaya itigil mo na. Aarestuhin ko siya at napigilan ni Teniente Jong Soo si Yong-ha at kinapos si Kim Gok-ho. Tumayo si Jong Soo at napansin ang simbolo ng misteryosong tao roon. Kaya inutusan niya ang pastor na si Junwoo na sumuko. Marahang itinuro ng pastor ang pinto. Maraming tao ang sumugod upang kunin ang buhay ng matandang nagkakahalaga ng 20 bilyong won dahil sa pag-atake. Kailangang magpaputok sa hangin si Teniente Jong Soo upang supilin sila at napilitang atakihin ang mga hinintay ng pera. Sinabi ni Teniente Jong Soo na
Nang isipin niya ang kanyang anak na babae, gusto niyang patayin ang matandang ito ng higit kaninuman, ngunit hindi niya magagawa iyon dahil naging pulis na siya. Gusto ninyo bang maging halimaw para patayin ang isa pang halimaw sa oras na ito? Hawak ng matandang halimaw ang iniksyon at kinuha ang kanyang anak bilang hostage. Tinanong nito si Yong Ha kung ano ang mangyayari kung iturok niya ito sa kanya, ngunit hiniling ng binata kay Teniente Yong Soo na barilin ang kanyang ama. Napansin na lubos na sabik ang mga tao roon, kaya inutusan ng matanda ang kanyang anak na mag-aral ng mabuti at tratuhin ng maayos ang kanyang ina. Ito marahil ang katapusan ko, nang bitawan ng matanda si Yong Ha. Binaril siya ni Teniente Yong Soo sa dibdib, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Nagsimulang tumakbo ang mga hinintay ng pera upang tingnan kung humihinga pa ang 20 bilyong kayamanan. Pagkatapos ay sumugod ang mga pulis sa lugar na iyon at dinala si Yong Ha sa labas, napansin ni Teniente Jong Seol na nawala na ang batang pastor, kaya tumakbo siya sa labas upang hanapin, ngunit huli na. Kinabukasan, naiulat na namatay si Kim Gok-ho dahil sa tama ng baril sa dibdib sa isang simbahan na nagdulot ng kaguluhan sa mga netizens. Sinuri ng mga pulis ang simbahan ng Midian at ang ampunan. Ang nakapangalan ay ang matandang dating pastor na paralitiko, habang ang tunay na Junwoo ay hindi talaga pastor at walang kaanib na sekta. Ang kanyang edukasyon at pangalan ay peke. Ang kanyang resume at Zede ay hindi tumutugma sa datos ng mga mamamayat ng bansa, kaya ang binatang ito ay parang isang anino. Walang paraan ang pulisya na malutas ito, at si Dong Ha ay determinado na manahimik at walang ibinulgar sa pulisya. Nang tanungin ng hepe si Dong kung nakita niya ang lalaki noong gabing iyon, sinabi ni Boss Tsu na middle trunk na hindi niya nakita. Si Teniente Trong, na nagbabantay sa kama ng kanyang anak na babae, ay nandoon nang magmulat ng mata si Sumi, na tinawag lamang ang kanyang ina at ayaw na hawakan ng mahigpit ng kanyang ama ang kanyang kamay. Labis na natuwa ang mag-asawa nang magising ang kanilang anak. Makalipas ang ilang oras, may nagdala ng isang folder sa harap ng bahay ni Teniente Trong, at ito ay si John AC, ang misteryosong lalaki. Pagbukas ni Jong-sil ng folder, nakita niya ang isang sobre na may simbolo ng misteryosong tao. Sa loob ng sobre, may impormasyon tungkol sa isang bank account na naglalaman ng 20 bilyong won at isang susi ng safety deposit box ng bangko. Ito ang gantimpala kay Teniente Trong dahil siya ang personal na nakapatay sa target na si Kim Gok-ho. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang misteryosong tao sa pagsisimula ng bagong laro. Ilang buwan ang lumipas, patuloy na hinintay ni Teniente Jong-sil ang misteryosong lalaki na may maskara at hindi niya ginamit ang 20 bilyong won na ibinigay nito. Sa sandaling ito, may isang lalaki na may hawak na baril ang dumating sa isang bahay sa gitna ng damuhan at walang pag-aalinlangan na pinatay ang 2 bantay sa pintuan, pagkatapos ay pumasok at tinumba ang mga natitira. Siya si Eng Limay, ang mamamatay tao na may masayang mukha. Si Teniente Jong-sil ay nagmaneho rin patungo sa bahay na ito at nakita ang maraming tao na nakahandusay sa lupa. Pagpasok niya, nakita niya ang simbolo ng misteryosong tao at isang maskara sa sahig. Nang pindutin ni Jong-sil ang enter key sa isang computer, nagplay ang isang video. Si Eng Limay, na may ngiti, ay binati si Teniente Jong-sil at sinabing may kliyente na nagpapatay sa misteryosong tao. Alam ko na hinintay mo rin siya, kaya mas mabuti na itigil mo na, kung hindi, hihintayin kita at papatayin ko ang lahat ng mahal mo. Hindi ako nagbibiro dahil akin siya. Pagkatapos mapanood ni Teniente ang video, labis siyang nagdalawang isip. Dito natapos ang pelikula. Kung nagustuhan ninyo ang nilalaman, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe upang suportahan kami. Magkita tayo sa susunod na mga video.